Kampanyang Building Back Better naman ng Davao Oriental pagkatapos ang pagpahagupit ng Bagyong Pablo at Agaton umaani na ng positibong resulta. Relokasyon at pagsasaayos na rin sa mga nasirang infrastruktura malapit nang matapos. Ang ulat na yan mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Building Back Better. Ito ang sigaw ng buong Davao Oriental pagkatapos ng hagupit ng Bagyong Pablo, 1 taon at 7 buwan na ang nakalipas. Mabilis ang pagbangon ng lalawigan mula pagkalugmok nito gamit ang naturang mga salita. Ngunit noong Enero ng taong kasalukuyan, tinamaan na ng isang LPA na naging bagyong si Agaton na nagdala ng 2 linggong pag-ulan na naging sanhi ng mga pagbaha at landslides na naging dahilan ng mga pagkasira ng mga tulay at mga kalsada. Ang partially damaged na Manurigaw at San Jose Bridge sa Caraga at Lumao Bridge sa Katiil ay tuluyang gumuho dahil sa mga pagbaha. Dahil dito naputol ang lifeline ng 3 bayan ng Bagangka, Katiil at Buston dahil natabunan din ng landslides ang highway na nagdugtong sa Lingig, Surigao del Sur at Buston. Sagot ng DPWH-11 sa naturang pangyayari ay madali ang paglagay ng mga temporary bridges sa mga naputol na tulay upang hindi maputol ang takbo ng komersyo sa 3 bayan. Ang Manurigaw sinimula na, then ang Caraga Bridge last week lang natapos yung public bidding. Ang Manurigaw Bridge ay nagkakahalaga ng 260 milyong piso, samantala ang San Jose Bridge ay nagkakahalaga ng 272 milyon. Ang Lumao Bridge naman ay nagkakahalaga ng 102 milyon. Siniguro naman ni Engineer Alberto Caingog na ang mga tulay na ito ay napakatibay at gamit na ang makabagong teknolohiya upang lumaban sa anumang baha. Samantala, sinabi naman ni Dayang Hirang, hindi gaano apektado ang kanyang mga scholars at mga kababayan na umaasa sa kanyang soft projects dahil idiniretso na niya ang mga ito sa mga concerned na mga ahensya kagaya ng DepEd para sa kanyang mga scholars, DPWH naman para sa mga kalsada at infrastruktura, DOH para sa tulong medikal, Department of Agriculture naman para sa livelihood at DSWD para sa tulong pinansyal. So patuloy pa rin yung ating mga programa, no? So kung merong mga naapektuhan sa pagkawala ng pork barrel, sa tingin ko hindi naman gaano kalakihan. Sa framework, no, ng ginawa ng provincial government noon sa building back better, parang bitter na talaga. Lagi na ang pagkakaiba. At saka maganda talaga yung may plan. Kasi alam natin yung direksyon eh. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama si Julius Masayon at Rafael Alice, Eddie Arellano.